Experience tells us that life is a battle. Karanasan, mga kapatid, ang nagsasabi o nagtuturo sa atin na ang buhay ay pakikipaglaban. It is always a battle between good and evil. Kahit yung simpleng pag-abot ng ating mga pangarap o mithiin sa buhay, yan din ay pakikipaglaban. Nakikipaglaban tayo na huwag mawalan ng gana in the middle of attaining our dream. Nakikipaglaban tayo para manalo at maging matagumpay sa pakikipaglaban natin para tayo ay makamtan ang ninanais sa dako pariyan. And life is like that. Whether we like it or not, experience tells us that we have to fight between good and evil, or we have to fight against evil, against negativities, against hopelessness, in order to win in life or to attain our dreams. At gusto natin na tayo ay panalo. Ayaw natin ng talo. Sino sa inyo ang gusto ng talo sa buhay? Wala. Kung meron mang natatalo sa buhay, hindi yun ang gusto natin. That is the consequence of our decision and action. Pero kung tayo ang tatanungin, laging gusto natin panalo. Bakit pa tayo makikipaglaban? Kung in the end, ang papangarapin natin ay tayo'y maging bigo, does not make sense. Sa pakikipaglaban natin para manalo, hindi lang mahalaga na ginagamit natin ang lakas ng ating katawan sa pakikipaglaban. Mahalaga din na ginagamit natin ang ating isip, puso, at lalo't higit pananampalataya para manalo sa buhay. Ang ganda po ng sinasabi sa atin ng first reading na pwede nating salaminin kung papaano at gaano kahalaga ang pananampalataya para magtagumpay sa laban natin sa buhay. Especially when we talk about our fight or spiritual fights. Our fight, especially when we are tempted to do things against our faith. Hindi lang kailangan natin ng puso at isip dyan, kailangan natin ng pananampalataya. Dahil kailanman, pag hindi natin ginamit ang pananampalataya sa laban na ito, bilang Kristiyano, kailanman hindi tayo mananalo. Because it is in the realm of faith. Alam naman natin, na pagdating sa bagay na yan, kung walang biyaya ng Diyos, hindi tayo makakapagtagumpay. Balikan nyo ang mga panahon na sinikap ninyong lumaban sa tukso, nang sa inyong lakas lamang, nagtagumpay ba kayo? I'm sure hindi. Why? Because pag basihan lang natin at kumapit lang tayo sa lakas natin bilang tao, hindi tayo mananalo. Pero subukan ninyo na isama ang inyong pananampalataya sa paglaban sa tukso upang huwag tayong mabulit sa masama. Sigurado po ako na magtatagumpay tayo. The example of David in the first reading is a testament on how faith
can help us win our battles in life, especially our spiritual battles. And this afternoon, we are invited to be inspired by the example of David, who used not only his intelligence, who used not only his strength, physical strength, but more importantly, who used his spiritual quotient or his faith in order to win his greatest battle against Goliath. Bakit matalino si David? Sapagkat alam niya na sa paglaban niya kay Goliath, hindi siya mananalo kung katawan lang niya ang gagamitin. Nag-strategize siya, ginamit ang isip at ang puso na may kasamang pananampalataya na nagdala sa kanya para talunin si Goliath, na sa paniniwala ng mga taong nakapaligid sa kanya, lalo na yung mga elders ng kanilang community, ay naniniwalang hindi kailanman magagapi si Goliath. But because of his faith, because of his intelligence, coupled with his heart and his might, his courage, he was able to win against Goliath. Katulad ni David, mga kapatid, tayo rin ay may kanya-kanyang laban sa buhay, lalo na yung laban nating spiritual bilang mga binyagan. At inaanyayahan tayo this evening or this afternoon to use not only our strength, our courage, our intelligence, but also our faith upang tayo ay magtagumpay, lalo na sa mga panahong tayo'y tinutuksong mawalan ng pag-asa, mawalan ng tiwala sa ating sarili, at mawalan ng puso para ipagpatuloy ang ating laban sa buhay. Ang tunay na tagasunod ni Kristo ay hindi lamang malakas ang loob. Ang tunay na tagasunod ni Kristo, katulad ni David, ay buo ang loob, marunong mag-isip ng tama, at hindi lang marunong mag-isip ng tama, malakas ang loob dahil ang sinasaligan niya ay ang pananampalataya o ang Diyos na siyang sanggalang natin sa oras ng ating mga laban para tayo ay magtagumpay sa buhay. Ngayong hapon, sana maging malinaw sa atin na ang buhay, bagamat pakikipaglaban, ay hindi dapat sinusukuan. Sana'y maging matatag tayo para patuloy tayong lumaban at huwag sumuko upang manalo tayo sa hamon ng buhay, lalo na sa hamon ng pagpapakabanal. Katulad ni David, dalangin natin na tayo rin ay magtagumpay, lalo na sa ating pakikipaglaban sa masama, upang kamtin natin ang pagpapala ng Diyos na siyang tumawag sa atin sa kabutihan at sa kabanalan.